Tapos yun nga, nakat lang kasi may pumunta. Tapos, yun na, doon kami nakatira sa tangkal nga ng baboy. So, tumira kami doon sa tangkal ng baboy na, nung pinatiran sa amin. Tapos, pag matulog ka, amoy na amoy mo talaga yung ano, yung amoy ng baboy. Kasi kahit wala na yung amoy ng awa, kahit wala na yung baboy doon, siyempre nandoon pa rin yung amoy, di ba? Kahit malinis na yun, nandoon pa rin yung amoy, tas lamok, ganun. Tapos may nakilala ulit si Papa na na naging kaibigan niya sa Pajak-Pajak sa Tricycad ba. May nakilala siya, tapos sabi niya, inoperan kami tumira. Doon sa Kubo-Kubo naman, doon sa yun na yun kung saan nakatira yung mama ko ngayon. Doon banda lang, malapit lang. Tapos isang ano lang, sila lang kasya doon, tatlo lang ata kasya doon. So doon sa inopera na yung nipa lang, hindi nga nipa yung lukay sa yung dahon ng niyog. Yun yung bubong lang, tapos butas-butas. Doon kami inoperan ng pinatira kami doon. Pero libre yun kasi kakilala ni Papa. Tapos tawag nito, tatlo lang kasya sa bahay. Imagine mo yon, yung kubo na tatlo lang tapos doon kami at least mayroon na, di ba? At least na mayroon na, may matutulugan na. Tapos doon kami ng utol ko, yung kasunod ko nga, sunod sa akin. Doon kami tumira, doon kami lagi, araw-araw yun, gabi-gabi yun, doon kami natutulog sa sikat-sikat. Pag may aswang, yung tumunog ang wakwak. Di ba, alam mo yung wakwak sa probinsya, alam na natin yan. So parang wala na, na-immune na, kasi ganun eh. Tapos, doon kami noon, tapos, ayun, dumating din yung time na, syempre, mahina yung kita ni Papa. Tapos minsan, di na nga naliligo sa Papa, hindi na nagano, kasi sobrang hanap buhay ba, tapos mainit, ulan, ganun yung nangyari sa kanya. Tapos mama, ganun din ilang taon yun, mga 3 taon ata. Ganun, kaya tumigil ako ng pag-aaral. Tapos 3 taon, tapos yung pinakamatinding nag-ano kami ni Otol. Si Otol muna nauna doon yung sa merkado. 'Di ba, kung naalala mo, kung naano mo, may imagine mo lang, 'di ba naghuhugas yung merkado, yung mga isda. Tapos yung hinugasan niya na tubig, papasok yan doon sa container. 'Di ba, sa container. So kailangan i-dispose 'yon. So itapon 'yon. So kami ang taga-tapon noon. Ako ang taga-tapon noon. Ilang taon na ta? 1 taon, may 2 taon. Kami taga-tapon noon. Tapos bawat container, 1 piso. Piso lang. Bawat container. Tapos pag-uwi namin, so may pera na, 50, ganun. Tapos minsan doon kami natutulog yung utol, doon kami natutulog para kinabukasan maaga, marami kami makukuha. Tapos may nag-offer din sa akin dati na offeran din ako dati noon, nakilala ko na doon sa yung tagatapok namin ng basura, di ba? Ng tubig, hugasan. Offer na kami na yung tao na yon na nag-business, di ba? Tapos sabi niya, sige, linisin mo yung tangkal yung kulungan ng baboy, tapon mo yung dumi kasi, di ba? May nag-stock yung natain ng baboy. Kapag ginugasan mo doon, papasok sa drainage, parang ganon. Tapos kailangan tanggalin yun kasi syempre mahirap naman mapuno, di ba? So pag na yun, marami-rami na yun, binibigyan ako ng 25. Ako ang tagatapon doon sa dagat. Binibigyan ako ng 25 pesos. Tapos imagine mo yung amoy. Tapos pati yung sa isda, halo-halo, tapos kinabukasan, ganun, araw-araw, ganun yung nangyari. So grabe yung experience namin sa buhay na kahirapan. Tapos nung time na yun na nang time na yun na ganun yung cycle namin, mga ilang taon. Tapos may nagbenta na bahay, parang 1,000 nga lang ata yun kasi kubo pa rin, pero malawak na. So malawak na yung kubo na yun. So kami yung bumili nun sa Papa kasi nagpajak-pajak, tapos doon na kami tumira. Parang unti-unting umaangat yung buhay namin. Pero ako, hindi pa rin ako tumuloy ng mag-aaral. Wala pa rin, stop pa rin ako ng mga 3 taon bago ako nakabalik sa pag-aaral. So pagdating nun, doon na kami sa placer, di ba? Namin, pag nanapok nga kami, tapok kasi ang tawag nun eh. Pag nagtapong ka ng basura, tapos mabutan ng gabi, na inaabangan namin kung sino yung nagtitinda ng mga pagkain sa gilid. Tapos pag nagtinda ng pagkain, gabihan nun, kunti na lang natira, di ba? Bibili kami ng 5 piso na pagkain, 5 piso na kanin lang. Tapos sinasabihan namin yung may-ari ng yung bantay doon na pwedeng palagyan ng sabaw. Tapos nilalagay na yung sabaw. So nilalagay na doon, so parang ulam na rin yun. So yun yung kinakain din namin. Tapos pagkatapos ng mga ilang taon, may nakilala akong tao na trainer siya sa martial art. So ngayon, trainer siya ng martial art, tapos nagigib ako noon sa balon, nagigib ako noon, sabi ko, lagi ko nakikita sila, sumisigaw-sigaw sila doon sa gym, tapos dadaanan ko lang, madungis na ako, tapos sobrang dungis yun na dati,
Tapos daanan ko lang sa, tapos sabi ko, parang ano yan, martial art, parang ganun ba, martial art. Tapos, dumating yung time na nagkasabay kami nung trainer na yon doon sa Tabay. Tabay is yung balloon. Nagtanong ako sa kanya kung magkano yung membership, yung mga ganun. Tapos, yun, inopera niya ako. Sabi ko, wala naman talaga akong pera. Sabi niya, oh, sige, ihatid mo lang yung container na to, yung tubig na to. Pag inatid mo doon sa tinirahan niya, sabi niya, okay na, libre na kita. Pwede ka na mag-training bukas. Pwede ka sumali, tapos libre na yon. Kasi siyempre 50 pesos ata yung yung bayad ng per training. So libre na ako noon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung yung tapok ng yung pagtatapon ng basura, pati yung sa mga hugas ng mga isda. 'Di ba? Tuloy pa rin 'yon. Tapos na-experience ko rin na nanood ako ng sini kasi 'di ba? Tagalog lang kasi sini o bita. Tapos may katabi ako, wala akong pakialam, tapos nilalagay ko yung 5 peso, yung mga pera dito, ginaganyan ko, tapos nilalagyan ko ng lastiko. Nilalagyan ko ng lastiko 'yon. Tapos walang gumaganon yung nasa mga katabi ko, halos karamihan ng mga tabi nakaganon. Tapos nakatingin sa akin. So ako wala akong pakialam. Yun pala na alala ko lang na sobrang baho ko pala dati. Sobrang baho ko pala dati. Tapos ayun, nung time na yon, sumali na ako sa taekwondo, training, ganon. Taekwondo kasi yung skills ko talaga na Sumali na ako sa training. Tapos nung time na yon nag-offer yung instructor na yon, nag-offer ng ako yung tagalinis daw, assistant ba. So doon na yung time na yung nakabalik ko sa pag-aaral. Kasi kinausap niya nagiging close sila ng tatay ko, tapos kinausap niya na dito na lang sa akin para tagalinis ng gym, ganon, tagalinis, taga-assist ng mga bata, tapos libre training din, tapos siya na magpaaral. So yun, doon nag-start yung buhay ko na nakabalik ako sa pag-aaral ng elementary. So yung teacher ko kasi minsan nainis ako kung matanda na kasi, nainis ako dati kasi sinabihan, bago nga ako lumipat kami, na-discourage din kasi ako noon kasi sinabihan ako na wag ka nang pumasok kasi sabi niya, wag ka nang pumasok kasi hindi ka naman pasado. Grade 3 ako noon Wag ka nang pumasok kasi hindi ka naman pasado hindi ka naman honor Tapos nung time na yon, na-discourage ako, hinto na lang ako ng pag-aaral. Tapos pagdating na sa graduation, third honor pala ako. So doon lang na tinahanap ako ng teacher kasi yung teacher kasi close din kami. Siya yung nagbibenta ng pag pumapasok, nagdadala ng chichirya, tapos binibenta niya sa mga mga estudyante niya. Yan. Tapos yun, sumali na ako, tapos bumalik ako ng pag-aaral. So doon nag-start yung yung pag-aaral ko. Nag-start ako ng grade 4 kasi pumasa pala ako ng grade 3, di ba? Grade 4, tapos unti-unti na tapos masali na ako ng taekwondo. Tapos doon na ako nakilala ng paunti-unti. Tapos grade 5, nag-compete ako sa Masbate City. Tapos nag-champion ako. Nung pag-champion ko, tapos election, nilagay yung pangalan ko, Starpolin. Nilagay doon sa merkado, sa palengke, kahit saan. Siyempre, tapos may sponsor kung sino yung tatakbo na Tapos, nung nilagay, doon ako nakilala ng paunti-unti. Tapos yung mga katropa ko doon sa nag-aral nga, nag-stop na ako, nag-start ako mag-aral, nung nag-start ako mag-taekwondo, nag-stop na ako tagatapon ng basura, tagatapon ng mga maduduming tubig galing sa isda. Tapos yun, sila mama, continue pa rin yung hanap buhay nila, padyak-padyak, tapos ganun. Tapos pagdating ng ng grade 5, tapos kumukumpit na ako, tapos batak ako sa training noon, araw-araw. Tapos hanggang high school, doon naman ang pinakamasamang nangyari sa amin kasi namatay yung tatay ko. Kasi nagkasakit na siya, kasi first year high school ako, nagkasakit na siya. Dahil nga sa init, sa ulan, tapos hindi kumakain, tapos umiinom ng tuba. Pag umiinom ng tuba. Diba? Tapos alak, ganon yung, syempre hindi ko rin masisisi yung nanay ko kasi yung papa ko kasi, yun yung libangan niya Diba? Yun yung libangan niya na pang stress reliever niya ata. Tapos yun, dumating na yung time na naglala yung sakit niya. Tapos, ang pinakamatindi noon, ang hirap na buhay na maging mahirap. Kasi alam mo, yung tipong pupunta ka sa ospital, may, public nga. Pero, ang pagdating sa check-up doon, okay naman. Pero pagdating sa gamot, kailangan mong bilhin. Diba? Pero ang tanong nga, paano mo bibilhin kung wala kang pera? Diba? So, yun na nangyari, lumala, ubo. Tapos, diba, mainit, tapos tumigil mo na siya magsikat-sikat. Tapos wala kaming hanap buhay, yung mga kapatid ko rin, hindi rin nagpapadala. Kasi may pamilya na rin sila, tapos yung
buhay nila sa Manila, hindi rin ganun kaganda, yung katulong lang, mga ganun ba? Construction. So wala. Tapos nung lumala na yung sakit ni Papa, bumalik si Papa doon sa kung saan ako pinanganak, doon sa Sursimbahan. Tapos doon siya na wala ng buhay, kumbaga namatay. Doon siya lumala, tapos sumusukan. Mga ganun sitwasyon. Tapos yung natira ko ngayon na si Mama. Pagdating ko ng college, doon na naging kasi nakuha ako ng varsity RTO. Pero unang laki ng pasalamat ko doon sa instructor ko, pati doon sa kay Douglas, na siya yung nag-post talaga sa akin, siya yung nagpasok, apprentice ba, na pinasok niya ako kasi alam niya yung buhay namin eh. Pinasok niya ako doon sa RTU, sa university na yon, RTU Manila, Mandaluyong. Doon ako nakapag-umpisa. Tapos mahirap din kasi mahirap din yung sitwasyon doon habang nag-aaral ako kasi gusto kong pumasok dapat ng ROTC. Wala akong pambili ng gamit. Pati nga libro, wala akong pambili kasi nga yung trainer ko, hindi naman ganun kalaki yung sahod. Yung instructor